Ang awit ng mga tinubos. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama ang 140,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng mga alon sa dagat at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang makaunawa sa awit na iyon kundi ang 140,000 na itinubos mula sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking nananatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ang 3 anghel. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan. Dala ang walang katapusang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Sumunod naman ang 2 anghel na nagsasabi, bumagsak na ang mga kapangyarihang Babilonya. Pinainom niya ang lahat ng tao ng alak ng kanyang kahalayan. At sumunod sa 2 ang 3 anghel na sumisigaw ng malakas, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpapatatak ng kanyang noo o sa kamay, ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan nila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natataka ng kanyang pangalan. Kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. At narinig ko mula sa langit isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Ang pag-aani. Tumingin uli ako at nakita ko naman ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at lumakas na nagsalita at nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang aanihin sa lupa. Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas ang dapat anihin sa lupa. At isa pang anghel na nakita kong lumabas mula sa templo sa langit. May hawak din itong matalim na karit. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel, siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may patalim na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa. Sapagkat hinog na ang mga ito, kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito ay larawan ng matinding puot ng Diyos, pinisa. Sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang
300 kilometro at ang lalim ay sintaas ng sanguso ng kabayo. Ang mga panghuling salot. Nakita ko rin ang isa pang kagila-gilalas na pangitaan sa langit. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang mga panghuling salot sapagkat dito matatapos ang puot ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa mga nagtataglay ng kabilang nakatumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal, lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Pagkatapos nito'y nakita ko ring bumukas ang templo sa langit, ang toldang tipanan ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na malinis at nakakasilaw sa kaputian na may gintong pamigkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, at walang makapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel, ang mga mangkok ng puot ng Diyos. Mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na naguutos sa 7 anghel. Lumakad na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. At umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. Kaya't nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ibinuhos ng 2 anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang nabubuhay sa dagat. Ibinuhos naman ng 3 anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal. At naging dugo rin ang mga ito at narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig. Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noon una, ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito, ang mga nagpadanak ng dugo, ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta, ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila, at narinig ko mula sa dambana ang ganitong pananalita. Oo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. At ibinuhos din ng 4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ng mga tao sa tindi ng init nito. Nasunog nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan ng pagpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ibinuhos naman ng 5 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw, at nagdilim ang kaharian nito. Napakagat dila sa kirot ang mga tao, at nilapastanganan nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at tinamong mga pigsa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masama nilang gawain. At ibinuhos ng 6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malalaking ilog, Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta
ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakabihis na. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreyo. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na! Kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng kangsang katauhan. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Nawala ang lahat ng pulo at gumuho ang lahat ng bundok. Umula ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. At nabagsakan ng mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na dinaranas nila. Ang reyna ng kahalayan. Pagkatapos, ang isa pang 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito, at ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ng isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babilonya, ang ina ng mga nangangalunya, at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita kong ang babaeng ito'y lasing sa dugo ng mga hinirang at mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilaslas ako nang makita ko siya. Bakit ka nang gilaslas? Tanong sa akin ng anghel. Sasabihin ko sa inyo ang kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa banging napakalalim at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, mula pa nang ilikhain ng sanlibutan, ay magugulat kapag nakita nila ang halimaw, sapagkat pinatay na siya, ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inuupuan ng babae. Inilalarawan din ito ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, paghahari pa ang isa, at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang mag-ahari, at ang halimaw na buhay nung una ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari at siyang magiging ikawalo. Siya ay mapapahamak. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa nagahari. Ngunit mamamahala silang makasama ang halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layunin ng 10 ito, at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit sila'y matatalo nito, sapagkat ito ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga ilog na kinauupuan ng babae, mga lahi, mga bansa at mga wika. Ang 10 sungay na nakita mo
at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kalahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos ni siya magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang karapatan at kapangyarihan. Hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos, ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na sinusunod ng mga hari sa lupa. Ang pagbagsak ng Babilonya. Pagkatapos nito, nakita kong bumaba mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Ubos lakas siyang sumigaw, bumagsak na ang kapangyarihang Babilonya. Ngayon ay tahanan ng laman siya ng mga demonyo, bilangguan ng masamang espiritu ng maruruming ibon, ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at mga mangangalakal sa buong daigdig, ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, "Umalis ka sa Babilonya, bayan ko, huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan, upang hindi ka maparusahang kasama niya. Sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya, at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng higit pa sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagmataas at magpasasa sa kalayawan, palasapin ninyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighatian. Sapagkat lagi niyang sinasabi, Reyna akong tinatanghal, hindi ako byuda, hindi ako daranas ng kasawian kailanman. Dahil dito sabay-sabay na daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw, sakit, dalamhati, at tagutom, at tutupukin siya ng apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya, habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lungsod. Tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinanas niyang parusa. Sasabihin nila, kalagim-lagim, kalagim-lagim, ang dakilang Babilonya, ang matatag na lungsod. Sa loob lamang ng isang araw ay naganap ang parusa sa dakila at makapangyarihang lungsod ng Babilonya. Dahil sa kanyang tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga linen, seda, telang kulay ube at pula, lahat ng uri ng mga bagong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol.